At ayan po ang ating unang balita sa video na ito, kung saan ang sabi rito ay US-Iran War. Meme coin market plunges after Iranian drone hits US Embassy in Kuwait. Ayan. Ang mundo po ay muling nasa bingit ng panganib at ang epekto nito ay mabilis na naramdaman sa ating mga digital assets. Ngayon, ang meme coin market ay nakakaranas po ng matinding pressure dahil sa lumalalang tensyon sa pagitan po ng United States at Iran. Kasunod ng balita tungkol sa isang Iranian drone strike na tumama malapit po sa US Embassy sa Kuwait, ang mga traders ay mabilis na nag-pull out ng kanilang puhunan mula sa mga speculative assets. Bakit nga ba unang tinatamaan ang ating mga paboritong meme tokens sa ganitong panahon? Alamin muna natin ang pinagmulan ng gulo. May mga ulat na isang drone attack ang naganap malapit po sa US Embassy sa Kuwait City, kung saan nakita ang makapal na usok at narinig ang malalakas na pagsabog pati na rin sa Dubai, Doha. Dahil sa balitang ito, ang meme coin market ay bumagsak po ng mahigit 3.26% na nagpababa sa market cap nito sa $29.96 billion. Ang mas nakakabahala, ang trading volume ay bumagsak ng 20% sa loob lang ng 24 hours. Ngayon ay ano nga ba ang nakakatawa rito? Yan, ito po ay dahil sa predictable na reaksyon ng market. Sa tuwing may usapang giyera, ang mga high-risk assets ang unang binibitawan ng mga traders para lumipat sa mas ligtas na investment. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tokens na dati ay sikat sa hype, ngayon ay mabilis na nagkukulay pula o red. Ngayon ay tingnan po natin ang kalagayan ng ating mga bida. Si Dogecoin bumaba po ng 3.1% habang si Shiba Inu ay nakapagtala ng 4.3% na pagkawala or loss ng kanyang halaga. Pero ang pinakamatinding tinamaan ay walang iba kundi si Pepe na bumagsak ng mahigit 6.5% sa loob lang ng isang araw. Kung titingnan naman natin ang performance nila sa loob ng isang linggo, lalong nagiging madilim ang larawan. Si Pepe ay bumagsak po ng halos 16%. Ang pagbulusok na ito ay hindi lang basta normal na correction. Ito po ay dulot ng takot o FUD na baka lalong lumala ang sitwasyon sa Middle East. Kapag ang mga bansa gaya po ng Kuwait ay nagsimulang mag-intercept ng mga drones, ang mga investors ay mas pinipiling hawakan ang kanilang cash kaysa i-risk ito sa mga tokens na nakadepende sa social media sentiment. Ngayon ay ano nga ba ang pinakabagong update sa gyerang ito? Ang tensyon ay lalong tumindi matapos po ang pagpanaw ng Iranian Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Yan, Khamenei. Ngayong nitong Lunes ay naharang ng Kuwait ang ilang hostile drones malapit po sa mga neighborhood ng Ramaitia at saka Salwa. Bagamat wala namang naiulat na sugatan, ang US Embassy ay naglabas na ng security alert at nagbabala na huwag lumapit sa area dahil sa patuloy po na banta ng mga missile at saka UAV attacks. Nakakatawa na sa gitna ng teknolohiya ng taong ito, 2026, ang presyo ng isang meme coin ay nakadepende pa rin sa mga drone strike sa kabilang panig ng mundo. Pero ito ang katotohanan ng ating global economy. Lahat po ay konektado at ang geopolitical fear ay ang pinakamabilis na pumatay sa anumang market rally. At ayan, ito naman po ang aking opinion tungkol dito. Ang meme coin market ay nagsisilbing fear gauge ng buong mundo ng crypto. Sa tuwing nakikita nating bumabagsak si Dogecoin o si Pepe ng higit po sa 5% dahil sa balita ng giyera, ito ay hudyat ng mga traders ay naghahanap ng seguridad.
Ang pagbaba ng 20% sa trading volume ay sinyales na ang mga tao ay wait and see muna. Sa tingin ko hanggat hindi po kumakalma ang sitwasyon sa Middle East, mahihirapang makabawi ang mga speculative tokens. Kaya ang masasabi ko po rito ay huwag pong basta-basta mag-panic sell, pero huwag din magbulag-bulagan sa realidad ng mundo. Ang crypto po ay decentralized, pero ang damdamin ng mga tao, ang damdamin po ng mga taong nagpapatakbo nito ay apektado pa rin ng mga pangyayari sa labas ng blockchain. Ang sabi naman po sa ating sunod na balita dito ay how BTC, ETH, and XRP prices react as crude oil and safe havens surge after Khamenei's death. Yan. Isa po nung matinding balita ang niyanig ang global markets ngayon. Matapos po kasi ang agresibong airstrikes ng United States at Israel na nagresulta sa pagpanaw ng supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Bigla pong nagbago ang ihip ng hangin sa crypto space. Habang si Bitcoin ay pilit na bumabalik sa itaas, isang malaking katanungan ang bumabalot sa lahat. Bakit nga ba bumubulusok ang presyo ni Bitcoin, Ethereum at maging sa XRP habang ang langis at ginto naman ay nagliliparan? Kaya pag-usapan po natin ang epekto ng geopolitical tension na ito sa ating portfolio. Yan, pag-usapan muna natin ang naging galaw ni Bitcoin. Sa simula nagkaroon po ng pandaliang pag-asa ang crypto community nang muling maabot ni Bitcoin ang presyong $68,000 matapos mabalita ang nangyari sa Iran. Inakala ng ilan na ang pagkakataon ng Temporary Council sa Iran ay magpapakalma sa tensyon. Pero ang optimism na ito ay mabilis na naglaho. Matapos magpayag si President Donald Trump na magpapatuloy po ang airstrikes hanggang sa matapos ang misyon, biglang nabaliktad ang sitwasyon. Si Bitcoin ay mabilis na bumagsak sa $66,249 na nagpakita po ng 1% na pagbaba sa loob lamang ng isang araw. Kung titignan po ang mas malawak na anggulo, si Bitcoin ay nakaranas na ng 20% decline sa nakalipas na buwan, kahit pa may bahagyang pag-akyat nitong nakaraang linggo. Hindi rin po nakaligtas ang ating mga paboritong altcoins. Si Ethereum ay nitong nakalipas na araw ay matapang na lumundag sa itaas ng $2,000. At ngayon ay siya po ay biglang sumuko at bumagsak sa $1,947 na isang malaking 2.46% na pagkawala ng halaga. Samantala si XRP naman ay hindi rin nagpahuli sa pagbaba. Mula po sa $1.40, bumaba sa XRP sa $1.35 na may daily loss na halos 3%. Ayon sa mga eksperto mula sa Orbit Markets, ang crypto sa ngayon ay nagsisilbing sideshow lamang habang ang atensyon ng buong mundo ay nakatuon po sa Strait of Hormuz at sa galaw ng supply ng enerhiya. Hanggat nananatili ang presyo sa pagitan po ng $60,000 hanggang $70,000, tila magiging stagnant or volatile ang galaw ni Bitcoin habang hinihintay ang susunod na malaking geopolitical news. Ngayon ay bakit nga ba bumabagsak ang crypto habang tumataas ang iba? Simple lamang po ang sagot dyan. Yan po ang tinatawag na risk sentiment. Sa tuwing may malaking gulo sa mundo, nililipat ng mga investors ang kanilang pera mula sa risk assets tulad ni Bitcoin patungo sa safe haven assets. Dahil dito, ang gold o ginto ay humataw po ng 2.02% at umabot sa bagong high, habang ang silver naman ay pumalo sa $95. Ang pinakamatindi po sa lahat, ang presyo ng langis ay nakapagtala ng pinakamalaking pagtalon sa loob po ng 4 na taon.
Ang takot na ma-disrupt ang energy supplies mula sa Middle East ang pangunahing driver kung bakit bumubulusok ang stock market sa Japan at Hong Kong. At kasama na rito ang pagbagsak ng presyo ng mga crypto. Ang pagtaas po ng presyo ng bilihin at langis ay madalas na nagiging mitsa ng crypto market crash dahil po sa kawalan ng kumpiyansa ng mga investors. At narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Sa aking pananaw, ang kasalukuyang sitwasyon ay isang malaking test para sa narrative ni Bitcoin bilang digital gold. Sa ngayon, malinaw na mas pinapaboran pa rin ng traditional na market ang tunay na ginto at langis sa tuwing may gera. Ngunit huwag po nating kalimutan na ang crypto market ay mabilis mag-adjust. Ang pagbaba ni Bitcoin, ni Ethereum at ni XRP sa puntong ito ay direktang resulta ng takot o FUD sa geopolitical stage. Kung titigil po ang airstrikes at magkakaroon ng linaw sa pamumuno ng Iran, maaaring makita natin ang isang mabilis na relief rally. Pero habang mainit pa ang sitwasyon sa Middle East, asahan po natin ang mas malakas na volatility. Ang mahalaga ay huwag po tayong magpanik at intindihin na ang ganitong mga kaganapan ay bahagi na ng kasaysayan ng market. Ang sabi naman sa balitang ito ay breaking. Iran refutes WSJ's claims on push to resume nuclear talks with US. Bitcoin slips. Yan, mainit ang balita ngayon at tila nadadamay po talaga ang buong financial markets sa tensyon sa Middle East. Isa pong breaking news ulit ang yumanig dito sa mundo ng crypto matapos pong itanggi ng Iran ang mga report na makikipagnegosasyon sila sa United States. Dahil po sa lumalalang gulo at banta ng mas malalaking military actions, si Bitcoin ay nakaranas ng biglaang pagbaba habang ang mga investors ay naghahanap ng mas ligtas na masisilungan. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng usaping ito at paano ito makakaapekto sa ating portfolio? Ayan, simulan po natin sa pahayag mula sa Tehran. Itinanggi ni Ali Larihani, ang sekretary ng Supreme National Security Council ng Iran, ang ulat mula sa Wall Street Journal na nagpapahiwatig ng balak nilang ituloy ang nuclear talks sa US sa pamamagitan po ng Oman mediators. Sa kanyang post sa X, direkta po niyang sinabi na hindi kami makikipagnegosasyon sa United States. Dahil sa balitang ito, si Bitcoin ay hindi po nakaligtas sa sell-off. Bumaba po ang kanyang presyo ng mahigit 1% at kasalukuyang naglalaro po sa $66,768. Yan, itong 24-hour low po niya ay nasa $65,076. Yan, ang mas nakakaalarma po rito ay ang pagbaba ng trading volume ni Bitcoin ng 21% nitong nakalipas na magdamag. Ibig pong sabihin ay marami pong traders ang pansamantalang bumitaw muna. Ayon sa mga analyst, nagkakaroon po ng tinatawag na rotation into gold. Sa madaling salita, mas pinili muna ng mga tao si gold kaysa kay Bitcoin dahil itinuturing po nila si gold na ultimate safe haven. Lalong-lalo na po sa panahon ng giyera. Bagamat matatag pa rin ang performance ni Bitcoin sa kabila ng tensyon, hindi po maikakaila na ang takot sa geopolitical uncertainty ay nagdudulot ng pressure sa kanyang pag-akyat. Kung titignan naman po natin ang data mula sa CoinGlass, halo-halo po ang emosyon sa derivatives market. Ang total futures open interest ni Bitcoin ay bumagsak ng halos 3% patungong $43.31 billion. Ngunit may kakaibang galaw sa CME at Binance dahil ang kanilang short-term open interest ay bahagyang tumaas. Yan, pinapakita nito na may mga traders pa rin na sumusugal at nagbabakasakali sa susunod na galaw ni Bitcoin.
Sa kabila ng banta ng US na may mga nakahanda na silang kapalit sa liderato ng Iran, ang sitwasyon ay nananatiling fluid o mabilis magbago. Ang crypto market po ay kasalukuyang nasa wait and see mode habang pinagmamasdan ang bawat galaw ng militar sa Middle East. At narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Yan sa aking pananaw sa sitwasyong ito ay sa bawat gera, ang unang natatamaan ay ang kumpiyansa ng market. Ang paglipat po ng puhunan mula kay Bitcoin patungo kay gold ay isang normal na risk of reaction. Pero wag po nating kalimutan na sa mga nakaraang krisis, si Bitcoin ay madalas ding nakakabawi kapag naging malinaw na ang sitwasyon. Ang 4 na linggong time frame na binanggit ni Trump ay magiging isang malaking pagsubok para sa katatagan ni Bitcoin. Kung ikaw po ay isang long-term holder, ang ingay na ito ay bahagi lamang ng mas malaking laro ng geopolitics. Ang mahalaga ay manatiling alerto dahil sa mundo ng crypto, ang balita po sa radyo ay mabilis na nagiging candle or kandila sa chart. Ang seguridad ng ating asset ay nakasalalay sa kung gaano po tayo kahanda sa mga ganitong klasing black swan events. At ayan, sabi naman sa ating sunod na balita dito ay crypto market crash deepens as Trump confirms more airstrikes to hit Iran. Ayan, akala ng marami ay simula na ng recovery. Pero muling niyanig ang mundo ng crypto ngayong araw. Meron po kasing isang matinding sell-off ang nagaganap habang lumalalim ang tensyon sa pagitan ng United States at saka Iran. Matapos pong kumpirmahin ni President Trump ang mga sunod-sunod pang airstrikes, si Bitcoin at ang kanyang mga kasamahan sa market ay muling dumanas ng matinding pagbagsak. Ano nga ba ang kinalaman ng giyera sa ating crypto wallet? Yan, pag-usapan po natin ang mga huling kaganapan na nagpabagsak sa presyo sa nakalipas na 5 oras. Yan, si Bitcoin po ay nalaglag na sa ibaba ng 67,000 dolyar or $67,000. Hindi lamang po siya ang nag-iisa dahil maging si Ethereum ay bumagsak din ng halos 3% or 3%. Yan, habang si Solana at si XRP ay hindi rin po nakaligtas sa bugbog ng market. Ayan, dahil po sa gitna ng takot ay muling napatunayan kung gaano po kasensitibo ang market sa mga balitang labas sa teknolohiya. Ang muling pagdaos-dos ng presyo ay nagsimula matapos magpahayag si President Trump na hindi po titigil ang US sa kanilang air strikes hanggat hindi po nila nakakamit ang kanilang mga objectives. Ito ay matapos po ang ginawang pagganti ng Iran dahil sa pagkamatay ng kanilang supreme leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Sa madaling salita, ang bawat balita ng pagsabog ay katumbas ng pagbaba ng chart. Ngayon ay hindi lamang po ang US ang gumagalaw. Naglunsad na rin ang Israel ng mga bagong airstrikes na nakatarget sa Tehran na lalong nagpalala sa crypto market crash. Pinalawak din nila ang kanilang military campaign laban sa Hezbollah sa Lebanon. Ayon po sa interview ni Trump sa New York Times, inaasahan niyang magpapatuloy ang tensyong ito sa susunod na 4 hanggang 5 linggo. Nagbigay rin siya ng ultimatum sa Iranian military, sumuko at makatanggap ng immunity o harapin ang tiyak na kamatayan. Para sa mga investors, ang ganitong klaseng kawalang katiyakan ay lason sa market. Sinasabi ng mga eksperto na kung magpapatuloy po ang mga strikes, maaaring burahin nito ang lahat ng recovery na nakita natin nitong nakaraang weekend. Dagdag pa sa nagpapabigat sa presyo ni Bitcoin at ni Ethereum ay ang balitang pumayag na ang UK sa pamumuno po ni Prime Minister Keir Starmer na gamitin ng US ang kanilang mga military bases para atakihin ang mga missile sites ng Iran.
Nakakatawang isipin na ang desisyon sa kabilang panig ng mundo ay direktang tumatama sa mga digital assets natin. Ayon po sa UK, kailangang pigilan ang pagiging reckless ng Iran sa rehiyon. Dahil dito, lalong naging bearish po ang sentiment ng mga traders. Habang lumalawak po ang listahan ng mga bansang sangkot, lalong lumiliit ang tiwala ng mga investors na manatili sa risk-on assets tulad po ng crypto. At ayan, narito na po ang aking opinyon tungkol dito. Ang aking pananaw sa kaganapang ito ay isang paalala na ang crypto ay hindi po nakaiwalay sa totoong mundo. Habang si Bitcoin ay madalas tawaging digital gold o safe haven, sa panahon ng aktual na pagsabog ng gera, ang unang instinct ng mga institution ay protektahan ang kanilang cash at lumabas muna sa market. Ang $67,000 na price level po ni Bitcoin ay isang critical na suporta. At kung magpapatuloy po ang gulo sa loob ng 5 linggo, gaya ng sinabi ni Trump, asahan po natin ang mas matinding subok sa ating pasensya. Ngunit tandaan po natin, ang mga ganitong black swan events ay madalas ding nagbibigay ng pagkakataon sa mga taong may strong hands. Sa huli, ang gera ay pansamantala, pero ang teknolohiya ng blockchain ay mananatili. Ang tanong, kaya mo bang sikmurain ang ganitong kalaking volatility? At heto na po ang ating panghuling balita sa video na ito. Sabi rito, is Bitcoin dead? Here's what the data really says. Yan, ilang beses na nga ba nating narinig na patay na si Bitcoin? Ngayon pong March 2026 ay muling uminit ang usap-usapan matapos bumagsak ang presyo ni Bitcoin ng 50% mula sa kanyang all-time high na $126,200 nitong nakaraang taon. Trending na naman po sa Google ang search phrase na Bitcoin is dead. Pero bago po tayo magpanik at magbenta ng lahat, kailangang tignan muna natin ang data. Patay na nga ba si Bitcoin o nagpapahinga lamang siya para sa isang mas matinding pag-atake? Yan, pag-usapan po natin ang Google Trends. Sa tuwing nagkakaroon ng malaking correction sa market, natural lang na tumataas po ang takot ng mga tao. Ang kasalukuyang performance ni Bitcoin ay tinuturing na isa sa pinakamalala simula noong taong 2013. Kaya naman hindi katakataka na marami ang nag-aakala na tapos na ang kanyang 4 na taong cycle. Ang nakakatawa rito, sa bawat cycle ng bear market, laging lumalabas ang balitang ito. Ngunit ayon sa mga on-chain metrics at network fundamentals, nananatiling matatag ang pundasyon ni Bitcoin. Ang presyo po niya ay kasalukuyang naglalaro sa $62,000 hanggang $70,000. Hindi ito sinyalis ng kamatayan. Ito ay sinyales ng macro pressure at saka geopolitical volatility, lalo na po sa tensyon sa pagitan ng US, Israel at saka Iran. Ito po ang katotohanan. Si Bitcoin ay naiipit sa gitna ng giyera at macroeconomic factors. Nang mangyari po ang mga pag-atake sa Iran, sandaling bumaba ang presyo ni Bitcoin sa ilalim ng $63,000 habang si Ethereum naman ay bumagsak sa $1,910. Pero mabilis din po silang nakabawi. Sabi po ng QCP Capital, ang ganitong galaw ay nagpapakita na si Bitcoin ay humaharap po sa kompetisyon mula sa mga alternatibo tulad ng tokenized gold bilang macro hedge. Sa kabila po ng extreme fear level na nasa 5 sa fear ang greed index, ang option markets ay hindi po nagpapakita ng total panic. Sa katunayan, ang volatility ay nananatiling stable sa gitna ng malalaking kaganapan sa mundo. Kung titignan po natin ang kasaysayan or history, si Bitcoin ay bihirang manatiling red o pula o bagsak ang presyo ng 6 na magkakasunod na buwan. Nangyari lang ito nitong taong 2018 hanggang 2019. Ngayong nasa pang-5 buwan na tayong puro benta, ang mga options traders ay nagsisimula ng mag-position para sa isang March rebound.
Habang ang mga retail investors ay busy po sa pag-search kung patay na nga ba si Bitcoin, ang mga pro traders naman ay naghahanap para sa muling pag-angat ng presyo. Bagamat may mga analyst na nagbabala na baka bumagsak muna si Bitcoin sa $45,000 bago ang tuluyang pag-akyat, ang mahalaga ay ang volume ng accumulation sa kasalukuyang level. Nanatiling matatag po ang loob ng mga institution kahit na may uncertainty sa paligid. At narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Sa aking pananaw, si Bitcoin po ay namamatay lang sa paningin ng mga taong hindi nakakaintindi sa cycle ng teknolohiya at finance. Ang 50% drop ay masakit. Pero kung titignan mo kung saan galing si Bitcoin, makikita mong bahagi lang ito ng proseso ng pagiging isang mature macro asset. Sa tingin ko po ang Bitcoin is dead narrative ay ang pinakamagandang signal para bumili. Dahil dito po lumalabas ang mga mahihinang kamay at naiiwan ang mga strong hands. Maaring maging maalog ang mga susunod na linggo dahil po sa conflict sa Middle East. Pero ang huling halakhak ay laging na kay Bitcoin. Huwag pong magpadala sa headline. Tignan po ang chart at ang data. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood.